Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tila desperado na po ang mga Duterte diehard haters, na talunin ang ating Vice President Sara Duterte sa darating na 2028. Ito po yung mga pahayag po nila ngayon, no? Yung isa po sinasabi na Vice ganda po for President. Ah, ito pong kampo ng mga artista na gusto po na galit o hater ng mga Duterte ay nagsusulong po ng Vice ganda for President. Kung tutuusin naman po talaga, no, nakikita siguro nila ito po'y binubuo ng mga pangkaraniwang mamamayan na hater ni Duterte. Wala silang nakikita na pag-asang matalo si BP Sara ng mga politikong gustong itapat sa kanya. Samantala si Trillanes naman po ay gustong bumuo ng bagong unit team sa 2028. Ito po ay binubuo rin po ng lahat ng haters ng mga Duterte. Pantapat din kay BP Sara. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, no, may bago na naman pong kaso dito kay Recto. Nagsampa po ng panibagong kaso, plunder case. Ito pong mga doktor at mga iba pa, mga abogado na laban kay Ralph Recto. At syempre pa, eto po, tinagurian po ni hindi po natakot si Kiko Barsaga, no? Instead po na tumiklop dahil sa pagkakaso sa kanya ng pinakamayaman na oligarko sa Pilipinas, si Enrique Razon, ay lalo pa nitong inakusahan si Razon bilang Epstein daw po ng Pilipinas. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, tingin po natin, ngayon po ay desperado na po. Dahil mismo yung mga congressman na anti Duterte, malalaking congressman po, mga sikat na congressman. Una po si Abante, nagsabi na po na walang masyadong excitement yun na impeachment ni BP Sara sa House of Representatives. Okay. Tapos si Adjong din po, kung ipapasok daw nila yung testimonya ni Madriaga, parang pag-aaralan pa nila. Wala po talaga, hindi po talaga very popular to. Dalawa po yung tsorya natin dyan. It's either talagang ayaw na ng mga congressman na ma-impeach si BP Sara dahil alam nyo na, malapit na po yung next election at pumoporma na po sila papunta. No? Nililinya na nila yung sarili nila. Sa mga hindi po nakakakilala sa mga congressman, yan po ang mga numero unong political butterfly sa Pilipinas. No? Kung sino po yung sa tingin nila ay mananalong presidente o maging kahit hindi po sila nakalinya sa presidente, once na nanalo yan, tsak magiging kakampi ang majority.
Okay. So, desperado po itong mga 'to na yung tanging pag-asa nila na mawala po sa, listahan ng mga tatakbo si VP Sara ay mukhang imposible na po dahil mukhang wala pong, may interes na magpurso nito mula po rito sa mga congressman ng House of Representative. Kaya po ang taktika nila ngayon ay maghanap ng pinaka posibleng makatalo, regardless. So sikat kasi po kung kasikatan at kasikatan rin lang, wala po talagang papantay sa mga kasalukuyan. Nakita nyo naman po, Leni Robredo, Risa Ontiveros, sino man sa magkapatid na Tulpo, sino man sa magkapatid na Rimulya, Kiko at Bam, tila wala pong kasing sikat. Sa mga survey po, wala pong, maski po yung mga Rimulya, mukhang hindi po kakayanin yung popularidad ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya malabo po, sa mga Duterte diehard supporters, Duterte diehard haters pala, malabo po na sa present, yung kasalukuyan pong lineup ng mga posibleng ipantapat kay VP Sara ay malabo po sila lahat. Kaya po, yung isa po sa pinaka-imposible na pinopropose ng isang director, award-winning director na si Lab Diaz, na posibleng ipantapat kay VP Sara si Vice Ganda, mukhang sa popularidad, mukhang si VP Sara lang po ang pwede talaga nilang takbuhan. Kaya wala walang-wala po talaga, no? Ang battle-tested na po itong si VP Sara. Ika nga, kasi simula pa lang, sabi ko nga kanina, hindi pa po na ibababa ni VP Sara yung kanyang kanang kamay bilang panunumpa sa kanyang pagiging Vice President, inaatake na po. Sinisiraan na po. Wala pong humpay. Mula po na nagsimulang maging Vice President, sangkatutak na po ang umatake. Pero nakikita po natin ngayon yan, libreng promotion po yan. Saan ka nakakita? Si VP Sara po, wala po siyang bayarang media. Importante po yun. Ang mahal po ng bayad dyan. Wala po siyang bayarang vloggers. Wala pong bayarang troll. Pero namamayagpag. Libreng promotion. Araw-araw ninyong tirahin. Talagang araw-araw ninyong pinapasikat. Alam nyo po, yung mga prone lang po, kasi nakita na nila yan tinira natin. May mga experience na po sila Pag prinoyekto po nila, halimbawa po, prinoyekto nila nun yung mga sikat na kandidato. Halimbawa po, prinoyekto nila si Manny Villar. At that time, may sikat na kandidato. Prinoyekto nila, isang banatan lang kay Manny Villar, bagsak kasi, natatandaan ko ang pinambanat nila kay Villar. Ginagawa ni Villar na nagpapalagay siya ng mga highway sa kanyang mga lupain. Di ba? Kasi po, yun, parang may katotohanan, di ba? Naniwala yung mga tao Bagsak yung popularidad ni Manny Villar. Olats. Kay Binay naman po, yung pong overprice na, ganun pa lang po ang bintangan dati ganun pa lang. Kay Binay naman po, overprice na City Hall o parking area ng City Hall. Bagsak din po ang popularidad. Olats din si Binay. Kaya yung pattern po nila,
Atakihin lang ng atakihin yung mga Duterte, babagsak din yan. Pero nasira po sila eh. Mahirap pong atakihin yung may track record yung tatay na magandang pamumuno. Mahirap pong atakihin yung pinang-aatake ninyo sa tatay ay yung kanyang best practice. O, pinang-aatake nila ng napakatagal yung war on drugs ni Tatay Digong. Eh. Hindi nila alam kaya mataas ang rating ni Tatay Digong precisely doon po sa pinang-aatake nilang war on drugs. So kung dahil sa war on drugs, popular si Tatay Digong, tapos yun ang ipinang-aatake nyo, yung war on drugs, hindi nyo po ina-atake actually. Actually, ang ginagawa ninyo, pinopromote ninyo si Tatay Digong, yung brand ng Duterte. At dahil sa ginagawa nyong popular lalo si Tatay Digong, pinaalala ninyo, kada po binabanggit, kada po pinopromote ninyo si Tatay Digong sa kanyang war on drugs, pinapaalala ninyo na mabuti, maganda sa atin ang war on drugs. Yan po ang epekto niyan eh. Ngayon, dahil yan ang tatak ng Duterte, yan po ang hinahanap-hanap ng mga tao. Habang pinagmamalaki ninyo si Kian na parang santo. Lagi ko nakikita santot Kian, San Kian. Lalo po napopromote si Tatay Digong na maganda yung ginawa ni Tatay Digong sa mamamayang Pilipino. Habang kumakalat yung pong pagnanakaw sa flood control project na hindi nyo nalulutas, habang wala kayong napapakulong sa mga totoong magnanakaw, lalo po ninyong napopromote si VP Sara. Habang may usapin ng impeachment, lalong nagagalit ang tao na bakit ang i-impeach yung hindi sangkot sa flood control. Bakit yung mga sangkot sa flood control o yung isa sa mga pinaghinalaan sa flood control ay ayaw i-impeach. Kaya lahat po ng moves ninyo laban kay VP Sara, laban sa mga Duterte, ang nag-gain po niyan si VP Sara. No? Kaya desperado po sila. Ito po, desperasyon yan. Sa totoo lang po, desperado sila. Kaya wala na sila maisip. Si Vice Ganda na lang, galingan na lang nila yung pagiging Vice President. Pwede rin po eh, di ba? Pwede rin pong maisip nila yan. Kung ako ganyan kadesperado, kung ako po ay mag-i-strategize ako, yung gusto ko maging presidente, halimbawa ako, kampo ko ng kabila. Yung gusto ko maging presidente, ilalagay ko na lang na Vice President. Tapos, si Vice Ganda ang ipantatapat ko talaga kay Sara Duterte. Kasi wala eh. Wala kang maaasahan, walang kasinlaki ng pangalan. Walang kasinlaki ng pangalan ni Sara Duterte na makikita ka mula po rito sa present politician nitong. Kaya dapat maghagilap ka sa labas. Dapat maghagilap ka sa hindi mga politiko. Tama yun, yung nagsasabi po, wala na pong masikat. Sino pa po ang sikat na celebrity? Masikat pa kay BP Sara halimbawa o pwedeng tumapat sa kasikatan ni BP Sara? Si Willie Rebillame, nakita na po natin, semplang. Senador pa lang. Hindi po pwede. Yung sinusubukan ni Mike Abe. Mike Abe. Nalalapit na yung pagre-retire mo kahit sa pagbablog. Yung sinusubukan ni Mike Abe na i-promote, sino na nga yung bunso nilang kapatid? Wala ko nakalimutan, yung bunsong kapatid nila BBM.
Marcos din yun. Sabi nga ni Amy, wala nang Marcos na mananalo sa national level dahil sa mga pinagagawa ni BBM ngayon. Marcos na, Araneta pa. Irene, si Irene. Ah. Kaya wala ka talagang ano no, wala ka po talagang mapagpilian. Wala kang itulak si Pain. Ika nga. Ha? Sa mga pagpipilian sa mga politiko sa kabila, wala ka talaga itulak si Pain. O kaya ang tangi po, desperado na po sila na maghanap ng kasim popular ni BP Sara kahit wala sa politika. Kaya posible talaga yan na gawin nila yan out of desperation. Si Vice Ganda yung presidente, hoping na matangay ng popularidad ni Vice Ganda at yung gusto nila maging presidente talaga, yung susunod sa kanilang mga utos, isang Remulla, isang Tulfo, ay pwede nilang ipasok bilang Vice President ni Vice Ganda. O pag nanalo si Vice Ganda, pwede na nilang pag-resignin para maging presidente. O, di ba? Yan yung posible nilang mangyari kasi wala po talagang pantapat kay BP Sara. Yan po ang katotohanan. Siyempre, sinasabi lang natin yan para malay mo, maisip nila. Imagine niyo no, BP Sara versus Vice Ganda, talagang desperadong patalo na. Parang suko na kami. Suko na kami sa presidente. Sa vice president na lang kami asa. Actually, siguro wala po no. Wala po sigurong gagawa niyan. Ito naman po, gaano po sila kadesperado. Ito po, no, pahayag po nito ni Trillanes, dating senador. Unity team sa 2028, binubuo na ni Trillanes. Ito po ay balita sa Ang Balita Ngayon. Basahin lahat natin ng konti ha. Tahasang inihayag ni dating senador Antonio Trillanes IV ang panawagan para sa isang malawak na alyansa na maaring ituring na Unity Team 2028. Isang pinagsanib na puwersa ng mga kakamping, tinaguriang Middle Forces at maging ng Administrasyong Marcos na may isang layunin talunin si BP Sara Duterte sa susunod na presidential election. Sa kanyang pahayag, malinaw na direksyon ni Trillanes tapusin na ang pagkakahati-hati ng grupong tutol sa kampo ng pamilyang Duterte at bumuo na isang blocking may sapat na lakas para sa 2028. So talagang desperado na po sila itong mga DDH. Teka lang muna, Trillanes, kayo ni Llamas, akala ko ba mahina na mga Duterte? Akala ko ba yung mga Duterte hindi na sinusuportahan ng mga OFW? Bakit kinakailangan yung pagsamasamahin lahat ng grupo na yan para makabuo kayo ng isang kandidato na patatakbuhin nyo laban kay BP Sara? Ganyan ba yung mahina? Kinakailangan nyo pa magsama-sama lahat? Okay, ito po yung solusyon nila nakikita na ang nakikita natin, mas malaki po pong kine-create na solusyon para sa grupo nila. Oh? Naghanap kayo ng solusyon na ang resulta, mas malaking problema. Bakit po? Ayan, yan ang magandang katanungan. Bakit po nakikita ko bilang number one political analyst ng buong Pilipinas? Number one po ako kasi nag-iisa lang akong political analyst. Okay. Bakit po ka naniniwala na mas malaki pa po ang idudulot na problema nito? Una, sino po ang papayag, no? Kung ikaw po si BBM, papayag ka ba na presidente ka, nakaupo ka pang presidente, ibang grupo na yung nagpapasya, idadamay lang kayo? Obviously, si Trillanes, kabilang siya sa mga dilawan. No, napaka-obvious niyan.
o yung tinatawag niya middle forces, kung ano man yung kahulugan niya niyan. Obviously, kabilang siya diyan. Tapos, ang gusto ni Trillanes, susunod sa kanya yung mga puwersa ng BBM. Aba, ikaw pa nakapo, opo, Mr. President, pasusunurin kay ni Trillanes na yung mga kandidatong halos pasang-awa lang, yun ang susuportahan ninyo. Yung mga pasang-awang kandidato nung nagsitakbo talagang nakakapit lang sa laylayan, literal na kumapit sa laylayan ng mga nanalo. Okay, ikalawa, yung nagsabi, yung nag-volunteer na siya yung magtatayo ng Uniteam. Alam niyo po, parang coach yan sa basketball 'Di ba? Bakit? Mas magaling na coach sa basketball para sa Gilas, ito pong si Tim Kun kaysa dati kay Chot Reyes. Kasi si Coach Tim Kun, proven na pinakamaraming championship sa PBA. The most awarded. Pinakamaraming championship na nakamit sa PBA si Tim Kun. So, ibig sabihin, yung coach ng Gilas dapat marunong manalo. Kaya magandang hakbang yung ginawa nila kasi championin Marunong mag-champion. Tanong, marunong bang manalo si Trillanes? 'Di ba? Yan yung pinakamalaking problema ko. Ang nagbubuo ng team o unit team kalaban ng mga Duterte, hindi marunong manalo. Paano mo bubuuin yung isang winning team, sarili mo nga hindi mo kayang ipanalo? Tumakbong Vice President, talo. Tumakbong senador, talo. Aba, mayor na lang, baka manalo na. Talo pa rin. Tapos ang bubuo ng isang super team, unit team, para talunin si BP Sara, yung hindi kayang manalo. Yan ang problema. Yung mga political strategies ninyo ay talunan. O katulad nito ni Llamas, kailan ba nagpanalo pa yan? Kailan pa ba nakapagpanalo ng presidente yan? Yan yung problema ng mga DDH o Duterte diehard supporters. Yung mga nag-oorganisa ng kanilang team para talunin si BP Sara ay walang kakayahang manalo. Real talk po tayo. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang balita, no? Isa na naman pong grupo ng mga, eto po, mula po to sa lahat ng media ngayon, just in. A group of doctors, lawyers, and PhilHealth members files a formal complaint before the Office of the Ombudsman against Executive Secretary Ralph Recto and former PhilHealth CEO and President Emmanuel Ledesma Jr. today, January 15. The complainants seek a preliminary investigation to determine possible criminal, civil, and administrative liability against the respondents, including technical malversation, graft, plunder, and grave misconduct. Kaya po tuloy-tuloy po, no? Yan po ang executive secretary ngayon ng ating pangulo, bat-bat po ng kaso, no? Yan po ang larawan po ng ating little president. Ang executive secretary po, little president po yan Yan po ang pinakamataas sa lahat po ng mga secretaries. Under niya po lahat yan. Kung ang executive secretary po natin ay hindi po malinis dahil sangkatutak ang kaso, gamitin natin yung sinasabi ni Ping Lacson. Ano ang magiging moral at ascendancy niya
sa mga kapwa niya sekretary, paano niya pagsasabihan na huwag kayong maging korap kung mismo yung executive secretary ay sangkatutak ang kaso ng plunder, malversation, graft and corruption. Nagtatanong lang po si Badong Aratiles. Okay, eto po, bagong bato, mainit na rin pong balita, no? Kung akala po ninyo na natakot nyo na sa pagsasampan nyo ng kaso kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, nagkakamali po kayo. Kung akala ninyo mapapatahimik ninyo si Kiko Barsaga sa pagkakaso sa kanya ng pinakamayamang oligarko sa Pilipinas ngayon, nagkakamali po kayo. Bakit po? Eto po, imbes po na manahimik na po, pinagbintangan. Sabi po ni Barsaga, pinansagang Epstein si Enrique Razon. Ayan, muling umani na malawak na reaksyon sa social media si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niyang tahasang bansagan ng Epstein, ang ultra-bilyonaryo negosyante na si Enrique Razon sa gitna ng umiiral na cyber libel case. Ayan, kalakip ng naturang pahayag. Ayan po, mayroon pong in-upload si Barsaga na sa kanyang Facebook page na si Razon po ay nakikipag-inuman. Kasama po si Congressman Puno at iba pa po. Ayan, kalakip ng naturang pahayag ang isang larawan in-upload na kung saan nakikita nag-iinuman sa gitna ng isang formal na pagtitipon si Razon kasama ang ilang politiko sa bansa. Ayan, sabi pa po, chill, inuman lang muna kayo ni Kong Puno. Malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo, Enrique Epstein Razon. Sa mga hindi po nakakakilala kay Epstein, sa Amerika po, sa US, eto po yung napapabalita na nagpapatakbo po ng isang isla na yung mga prominenteng tao po dyan sa Amerika, di umano ay nag-engage sa mga unusual at illegal na mga akto sexualidad. Grabe po, no? Partikular po yung mga paggamit po sa mga minor de edad. Na ayan po, mga sikat po na mga politiko ang nagiging guest dyan sa tinatawag na Epstein Island na yan. At yan pong mga politiko na yan o mga kakapangyarihan tao na naging kaibigan nito, dyan po sa isla na yan isinasagawa ang kanilang mga impit, tago at mga kanilang tinatagong mga makamundong alam niyo na, bawal lang natin banggitin dito eh. So ibig sabihin, may pinahihiwatig to si Barsaga. Alam po ninyo, na una nagtataka rin ako, ganun lang ba talaga? Talagang mga parang si PDD naman sa kabilang banda, di ba? Ganyan din, no? Yung mga sikat na tao pala sa Amerika, mahilig sa mga ganyang mga party-party. Na sa mga ganyang party, lahat ng mga di mo nararapat makita, hindi normal na gawain ng isang tao, nangyayari dyan sa party na yan. Ang taas-taas pa naman ng mga moral na mga politiko dyan sa Amerika. Kaya po sikat na sikat yan. Dito kasi sa atin, bulgaran eh. Mas marami kang mas sikat ka, di ba? Doon po hindi, mga mahilig sila magtago. Ayan, kaya po sumikat yan si
ah, Epstein na yan. Okay. Kaya naniniwala po tayo na marami pa pong ibubunyag. Ayan yung banta ni Barsaga oh. Chill muna kayo. Inuman muna kayo ni Kong Puno, malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo. Yan po ang banta ni Kiko Barsaga na mukhang hindi po mananahimik. Kung ang inyo pong kagustuhan para ng kinasuhan siya ay mapatahimik, mukhang kabaliktaran po ang magaganap. Mukhang uunti-untiin pa po kayo. Kaya po, itong mga batang congressman natin, hindi man natin alam kung ano yung mga binubunyag ninyo, pero believe pa rin kami sa inyo kasi kayo lang po ang naglalakas loob na kumbaga, totohanang saktan, ibulgar ang mga pagmamalinis ng mga taong walang dungis. Okay. Ito po yung hinahanap ko kanina na gusto kong ito po yung balita. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson said former DPWH Yusek Roberto Bernardo had told him that former PNP chief and now MMDA General Manager Nicanor Torre tried to take him under his custody. Ayan po, no? So nakikita po ni Lacson yan. Bakit gusto, ano yung motibo nung ni PNP chief at sino nag-utos sa kanya? Pero ang tanong po diyan, kung talagang gusto po ninyo, no? Ayon po sa inyo parang gustong-gusto nyong malaman ng katotohanan. Kung talagang gusto po ninyong malaman ng katotohanan, Senator Lacson, kami rin po, gusto rin po namin. Sana naman po maimbitahan ninyo. Maimbitahan po ninyo maimbitahan naman po ninyo si General Torre o MMDA Torre diyan po sa investigasyon nyo sa Blue Ribbon Committee. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong mag-abang ng susunod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagtangkilik po, isa na naman pong short para po sa atin. Panapanahon po ay nagkakaroon po tayo ng mga maikling bidyong katulad nito para po gagawin po nating madalas para pag may mga bagong balita po, makapasok po kaagad tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Mamaya po uli. Padong Aratilis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Love you all. Yan.